So, good afternoon everyone, especially to all of the panelists, advisors, and especially to our co-researchers who attend this virtual conversation. So, good afternoon everyone. And we are the researchers. So, let's begin. Padulong na gurong kwarto to eh. Foundation yun eh. Alam niyo ba? Ang buwan ng wika ay isang taunang pagdiriwang sa Pilipinas na ginaganap tuwing buwan ng Agosto upang ipagdiwang at pahalagahan ang wikang Pilipino at iba pang katutubong wika sa ating bansa. Layunin nito na palaganapin ang paggamit ng Filipino bilang pambansang wika at ipakita ang kahalagahan nito sa kultura, identidad at komunikasyon ng mga Pilipino. Bukod sa pagpapahalaga sa wikang Filipino, ang buwan ng wika ay nagbibigay rin ng pagkakataon na ipakita ang yaman ng kulturang Pilipino sa pamamagitan ng mga pagtatanghal, paligsahan at iba pang aktibidad na ipapamalas natin ang ating tradisyon, sining at malikhaing kakayahan, habang pinapalakas ang kamalayan sa kahalagahan ng sariling wika sa ating pang-araw-araw na komunikasyon. Naniri. Hindi na pala siya ba? Saba. At iyon ang ibig sabihin ng buwan ng wika. Oh, andyan pala kayo. Alam niyo ba kung bakit tuwing buwan ng Agosto ay pinagdiriwang ang buwan ng wika? Nagsimula ito noong panahon ni Manuel L. Quezon na nagsulong ng pagkakaroon ng pambansang wika. Dahil sa kanyang malaking ambag, kinilala siya bilang ama ng wikang pambansa. Ang kanyang kaarawan ay tuwing 19 ng Agosto, kaya bilang paggalang sa kanya, itinakda ang buwan ng wika sa buwan ng Agosto para sa pagdiriwang ng wikang Filipino. Noong 1997 naman, sa pamamagitan ng proklamasyon bilang 1041 na nilagdaan ni Fidel V. Ramos, pinalawig ang selebrasyon mula Linggo ng Wika hanggang sa maging isang buong buwan sa pagdiriwang na tinatawag na ngayon na Buwan ng Wika. Hey, picture good meeting. Tanong na ma'am. Excuse me, ma'am. Tuwing buwan ng wika, maraming aktibidad ang ginagawa sa paaralan at komunidad para ipakita ang galing sa wikang Filipino. Kasama dito sa ang paligsahan sa pagsulat, tula-tulaan, debate at paggawa ng poster na nagpapakita ng talento sa bawat Pilipino. Meron ding mga pagtatanghal at cultural celebration kung saan ipinapakita ang ating kultura at tradisyon sa malikhaing paraan. Kaya naman, ang buwan ng wika ay hindi lang selebrasyon, kundi pagkakataon din para mas mahalin at pahalagahan ang ating wikang Filipino. Ang wika ay higit pa sa simple paraan ng pakikipag-usap. Ito ay bahagi ng ating pagkakakilanlan at kultura. Dahil sa bawat salita o ekspresyon na ipapakita natin ang ating pinagmulan at paniniwala. Sa pamamagitan ng wika na ipapasa natin ang ating tradisyon at kasaysayan sa susunod na henerasyon. Ito rin ang nagbubuklod sa atin bilang isang bansa.
Ang bawat rehiyon sa Pilipinas ay may sariling wika at dialekto. At sa bawat isa ay makikita ang yamat at pagkakaiba-iba ng kultura ng mga Pilipino. Kaya mahalaga na pahalagahan at gamitin natin ang ating wika sa araw-araw. Hindi lang tuwing buwan ng wika, kundi sa lahat ng pagkakataon. Alam mo ba kung ano ang pinagkaiba ng Tagalog at Filipino? Ang Tagalog ay ang pangunahing wika sa gitnang Luzon at ang Filipino ay ang ginagamit sa buong bansa. Kundi ang Filipino ang ating pambansang wika. Alam mo ba Naon sa kauwi? na ang unang alpabeto noon ay ang abakada na mayroong 20 letra lamang at ang alpabeto ngayon ay may 28 letra. Alam mo ba? Noon, ang pagsusulat ng mga Pilipino ay gamit ang baybayin na kung saan bawat simbolo ay kumakatawan sa pantig. Ngayon, ang ginagamit natin ay ang alpabeto. Ito ay binubuo ng mga letra para sa tunog ng wika. Maria, picture ko. Alam mo ba na ang salitang mahal kita sa iba't ibang dialekto, ito ay ang palangga taka, gihigugmati ka, at kaluguran ka? Pagsak ko sa buwan eh. Ikaw? Alam niya ba Sa mukha ni mo, uy! na mayroon tayong 8 pangunahing dialekto? Ito ay ang Tagalog, Ilocano, Pampango, Bicolano, Waray, Ilonggo, Pangasinan, at Cebuano. Ganina pa ka ba? Akala nyo matatamaan ako, no? Naway, patuloy natin mahalin at pagyamanin At ipagmalaki ang ating sariling wika. Wikang nag-uugnay sa ating mga puso. Bibigay buhay sa ating kultura. At nagsisilbing ilaw ng ating pakikilanlan bilang mga Pilipino. Tandaan, ika nga ni Rizal, ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at malansang isda.